tabang ni Harry Roque. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Ngayong gabi mga kababayan ko, habang nanonood ka dito sa YouTube, ay matindi. Mga paratang niya na walang basis, walang basihan, walang nakikitang patunay. Even sa pagpapack-check, buwag nakalimutan natin ng abogado na to. Pag-uusapan natin yan ngayon mga kababayan ko. Fake news peddler. O mas kilalang fake news bitter peddler ng masamang balita. Iahatid natin sa inyo. Kilalanin kung sino siya mga kababayan. Let's do this. Ang sabi niya, dalawa lang ang pangakong binitawan niya. Unang-una daw. Okay, putulin ko lang dito ha. Parang may mali sa sinasabi ni Roque. Mga kababayan. Wala po akong narinig. First time in the history ha. Wala po ako na po magpapatunay. Wala po akong narinig na pinangako ni Pangulo. Matagal ko na pong nadibang dito, even former secretary ng PCO na si Trixie Cruz Angeles, sinupalpal ko dito patungkol dyan. Okay, kahit naging kaibigan ko pa, nakasama ko pa sa entablado, I don't care. Sinupalpal ko dito yon, naalala nyo. Ito na naman yung sinasabi nilang pambe-brainwash na naman sa taong bayan. Diba? Sasabihin nila, pag sinabi ni Roque sa harap ng publiko, mga kababayan ko, sa harap ng publiko, pag sinabi niya, gusto niya paniwalaan siya. Shoutout kay Tita Roy Aiko, kay Tita yan, si Tita Judy Basco and Tita Lily Ragasa. Ayan. No. Pag sinabi ni Roque sa public, gusto niya paniwalaan sila. Ang tawag po doon mga kababayan ko, literally, in my own opinion, pambe-brainwash sa taong bayan. Okay, pakinggan natin ha mga kababayan ko. Magkakaroon ng pagkakaisa sa pamagitan ng UNITEAM. Ang pangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkakaroon daw ng pagkakaisa sa UNITEAM. There is si pangako nga ba? Meron ba sinabi si Pangulong Bongbong Marcos, pinapangako ko dito sa taong bayan na magkakaroon ng pagkakaisa sa UNITEAM? May pangako bang binitawan si Marcos Jr. doon? I think wala. Diba? Wala akong narinig na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pagka na pangako. Ang meron lang ako narinig sa kanya, nagsama para sa pagkakaisa. Buti na lang pala, nandoon ako mga kababayan ko. Tuloy natin! Wala pang isang taon, siniraan na ang Inday Sara Duterte. Fake news. Uulitin natin mamaya yan. Hindi eh. Ang sabi niya, ang presyo ng bigas Hoy, ang presyo ha. magiging 20 piso kada kilo. Oh. Saan ang bugas na 20 piso kada kilo? Wala! Wow! Bravo! Alam mo, hindi ako si Tamsky mga Alaska eh. Pero yung mga ganitong mukha, mga kababayan ko, rare yan mga kapatid. Hindi mo makikita kung saan-saan yan. Mukha pa lang, oh, mukhang uubos na ng 3 sakong bigas. First time ko lang nakita si Roque nagwawala lang ganyan, no? At galit na galit. Hindi ko alam sa kumukuha ng lakas ng loob tong tao na to. Yeah, tuloy. Ang 20 pesos na bigas
nasa isipan lang ng isang Alo. Yung 7 pesos nga ni Duterte. Hindi mo mabanat-banatan. Yung talaga literal na bangag. Fentanyl user. Yung kay Bongbong Bintang. Kumidyante talaga to si Harry Roque, no? Kahit kailan. Mukha pa lang, hindi mo na mamimintay. Yung stress ka na. Hindi mo na kaya deliver. Tuloy. Ulitin natin to Uulitin natin mga kababayan ko. Pakinggan natin sila. I-debunk naman natin. At least, para masabi naman ng mga DDS na pinakikinggan namin kayo. Diba, Ma'am Sasian 22? O, tuloy natin. Tuloy. Pakinggan natin mga kababayan. Ito pa. Ang sabi niya, dalawa lang ang pangakong binitawan niya. Okay, ano ba yung pangakong binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? No? Meron bang pangakong binitawan si Pangulong Bongbong Marcos? The right word is meron ba talagang pangako na binitawan si PBBM? Meron ba siyang binitawan na pangako sa taong bayan? Meron ba siyang binitawan sa mga Pilipino na ang pangako ko sa inyo, no, pag nagkaisa tayo, magkakaisa tayo, ganito, ganyan. Meron bang pinangako si Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan ko, to be honest, para po sa akin, para po sa mga nakakarami at nakakanood sa atin ngayon, mga kababayan ko, wala pong pinangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Wala pong pangako, mga kababayan ko. Wala pong pangakong binitawan. Ang binitawan niya pong right word, mga kababayan ko, ay pangarap, mga kababayan ko. Pangarap po. There is no promise. Sa lahat po ng speech ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong sinabi si PBBM doon, mga kababayan ko, na pangako ko sa inyo magkakaroon tayo ng ganitong presyo ng bigas. Wala pong sinabi si PBBM, mga kababayan ko, no? Wala pong sinabi si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Tingnan natin. Teka, ayan. Ito, sige. Ayan. Ayan. Okay. Ito, mga kababayan ko, magpapatunay sa inyo. Ito patunay, ha? Ito patunay lamang to, ha? Mr. Roque. No? Para malaman ni Mr. Roque, mga kapatid, ito po patunay, ha? Tayo po ay nagsasabi lang po ng totoo. Hindi po pwede na fake news po tayo dito, mga kababayan ko, ha? Okay, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Eto, mga kababayan, pakinggan natin. Ang sabi ni PBBM, mga kababayan ko, ayan. Ko nga yung sa senior citizen, sabi ko lilipat na ako din sa Quezon City para maka-avail naman ako. Pinag-usapan niya yung housing. Alam niyo po, dito nagsimula yung bliss na housing development. Ito nga ba yung video na yun? Balikan po natin yan dahil malaki talagang pagkukulang, hindi lamang dito sa Quezon City kundi sa buong Pilipinas ang pabahay. Siguro ang kulang na pabahay sa buong Pilipinas ay 6 million na. At ibig sabihin 6 million sa ating mga mamamayan, mga pamilya, sila ay squatter doon sa kanilang tinitirahan. Ay hindi lamang yun, yung mga negosyante na nawalan ng... Binuhay muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangarap ng kampanya na mababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Mga kababayan ko, ito pala yung video nun. Kung napansin nyo po, sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos dito, wala po kayong maririnig, mga kababayan ko. Wala po kayong maririnig, mga kababayan ko, na pangako. At kung i-check nyo po, even the fact checker, mga kababayan ko, Ed Lingaw, tingnan nyo pakinggan nyo mabuti.
Ano sabi ni Ed Lingaw? Nawalan ng Binuhay muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangarap ng kampanya na mababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Even Ed Lingaw, mga kababayan ko. 'Di ba? Even Ed Lingaw said, pangarap. Walang pangako, mga kababayan ko, okay? Walang pangako. Because President Bongbong Marcos did not say promise, gagawin ko to. Kahit sa lahat ng speech niya, walang pangako eh. Walang pangako na sinabi, pangarap. I just want to be clarify, no? Walang sinabi si Pangulong Bongbong na, I promise that 7 pesos na bigas will be on July 7. I promise. There's no promise eh. Lahat ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pangarap. Hanggang dun sa kanyang inauguration, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, your dreams is our mine. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Yun yung sinabi ni President. Kahit sa kanyang statement, there is no promise. Gusto niyang mangyari at pangarap niya for the Filipino people. Ganun tayo kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun tayo minamahal ng presidente natin. And that's why, mga kababayan ko, yung statement ni Harry Roque, tinatawanan ko. Sorry sa mga Harimauyans, ha? Sorry sa mga Harimauyans, no? Sa mga taga-suporta nito, no? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Alam mo, kahit siraan nyo ng siraan si President Bongbong Marcos in front of the many people, in front of your supporter, tatawanan lang kayo ng taong bayan. Diba? Tuloy, mga kababayan ko. Kaya wala po sinasabi. Ako, napatunayan ko sa inyo. Walang pangako na binitawan si President Bongbong Marcos. He said walang pangakong binitawan. He said, he said, mga kababayan ko, ang gusto niya, pangarap for the Filipino people. Okay, mga kababayan ko, kaya walang basis yung sinasabi ni Roque, mga kababayan ko. Fake news po ito. Tuloy natin. Unang-una daw, magkakaroon ng pagkakaisa sa pamagitan ng unity team. Okay. Ang sabi ni President Bongbong Marcos dyan, na kung marirecall ko, no? Ang Norte at ang South ay nagkaisa na sa unity team. Yun ang sabi ni President Bongbong Marcos. Bakit ko alam? Lagi ako nasa harapan eh. Halos yung speech niya, kabisado ko na eh. Paano ba naman Luzon, Visayas, Mindanao, Koy, kasama ka? Tapos napakikinggan mo yung sinasabi niya. Kaya nga sabi niya, ang North at South ay nagkaisa na sa ilalim ng unity team. May pangako ba si Pangulong Bongbong Marcos doon na habang buhay? Mga kababayan ko? Wala. Wala pang isang taon, sinira na ang Inday Sara Duterte. That is fake news. Yung sinasabi niyang siniraan na si Inday Sara Duterte, that is fake news. Let's recall. No, mga kababayan ko. Alam niyo po ba ang plano ni Maharlika during that time? Nasa UBIP ako noon, di ba ako nagkakamali, no? Alam niyo po ba ginawa ng mga yan, ng mga Dutertards na yan, mga kababayan ko? Sa totoo lang. 2 weeks pa lang po si Pangulong Bongbong Marcos, sinusubukan na po ni Maharlika na lasunin ang utak namin. Mga kapatid, 2 weeks pa lang po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa posisyon, nilalaso na po ang utak namin ng mga yan. Suddenly, hindi kami kumakagat. Si Maharlika nagpapakalat ng pulburon and pebbles kunana, geto ganyan, because hindi sila nabigyan ng posisyon. Mga kababayan ko. Then, ang sasabihin nila ngayon, sinisiraan daw si Sara Duterte. Mga kababayan ko, 1 year pa lamang sinisiraan na si Sara Duterte. Let's have a backtracking. Ano nga ba yung nangyari kung bakit nasira yung relationship nila, mga kababayan ko? Number 1, mga kababayan ko, sinubukan ni dating Pangulong Duterte, aminado po tayo dito, na magkaroon ng isang kudeta. Opo, totoo po yung nagkagulo nung first 2 weeks ni President Bongbong Marcos dahil sinusubukan nilang pabagsakin kagad si President Bongbong Marcos sa posisyon gamit ang kudeta, mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko, ano po ba? Bakit nasira si Sara Duterte sa publiko? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang gumawa ng kalokohan, mga kababayan ko? Of course, hindi.
At tuklasan kagad ng Kongreso yung 125 million in 11 days. Mga kababayan ko, questionable. Ang aga naman ng pangungulimbat. Pangalawa, hihirit ka pa mga kababayan ko ng 650 million for confidential fund. Ang aga naman ng pondo ng kampanya. Diyan pa lamang po mga kababayan ko, nasisira na unti-unti ang karir ni Sara Duterte sa pagiging vice-presidente. Mga kababayan ko, mga kapatid. Yan po ang totoo doon. Wala po tayong dapat ikaila doon. At sunod-sunod na po yung banat na ginawa ng tatay niya ng satana dahil anak niya nga daw si Sara, pinagtatanggol niya lang daw, sunod-sunod ng pagkawasak nila. Diyan po nasira ang karir nila mga kababayan ko. Tuloy natin. Ang sabi niya, ang presyo ng Ito pa, dagdag pa natin bago tayo tumungo sa presyo ng bigas mga kababayan ko. No, bago tayo tumutok doon sa presyo ng bigas. Yan ang gumuho sa karir ni Sara Duterte as a vice president, to be honest. Yan siya nawasak mga kababayan ko. So hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang wag isisi ng mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nasira ang pangalan ni Sara Duterte within 1 year mga kababayan ko. 'Di ba? Within 1 year mga kababayan ko, Sara Duterte trying hard na maging makakuha ng pondo, suddenly questionable yung kanyang ginagawa. Mga kababayan ko. Sige nga po mga kapatid, saan kayo makakita ng ganun? Si Pangulong Bongbong Marcos, binigyan siya ng position, nilagay siya sa DepEd Secretary. Binigyan siya ng position, nilagay siya nagkaroon siya sa chairmanship sa NTF-ELCAC. Binigyan siya ng 3 committee na nga hawak niya DepEd, Vice President, OBP, and Chairperson ng NTF-ELCAC. Di ba? Imagine niyo mga kababayan ko, napakalawak na ginagalawan niya. Paano siya sisirain ni Pangulong Bongbong Marcos? Kagaya na sinasabi ni Harry Roque. Yung sinasabi ni Roque na ganito, this is a libelous na ginagawa niya. Ito'y paninira. Paninira lamang at walang basihan na matindi, mga kababayan ko. Kasi nga, pag nagsalita ang isang Harry Roque sa harapan ng mga tao, sa mga taga-suporta nila, agitation, paniniwalaan nila. Mga kababayan ko, ganyan sila gumalaw. Tingnan nyo. Pang isang taon, sinira na ang Inday Sara Duterte. Binibuild up kasi nila si Sara Duterte, to be honest. Kasi yung mga gustong pumosisyon under by the PBBM administration sa past administration, nakala nila mauulit pa nila. Suddenly, walang power si Sara gawin yon. At ang maglalagay na appointee ay si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Alam niyo sa totoo lang, hindi lang makakulimbat ng pera yung mga dati niyong kaalyado kaya nagkakaganyan kayo. Straight to the point, di ba? Straight to the point yung mga salita na yan. Tama, mga kababayan ko? Tuloy natin. Ang sabi niya, ang presyo ng bigas magiging 20 piso kada kilo. Nasaan ang bugas na 20 piso kada kilo? And actually, there is no 20 piso or 20 pesos. Wala talaga. Wala talagang 20 pesos. Kasi ang presyo talaga sa Farmgate, mga kababayan ko, is 19.75 centavos. Kaya fake news po yung sinasabi ni Harry Roque. There is no 20 pesos but there is 19.75 centavos sa Farmgate. Mga kababayan ko, wala po talaga mga kababayan. 'Di ba? Wala po talagang 20 pesos mga kababayan ko. There is 19.75 centavos mga kababayan ko na presyo ng bigas. Now, alam nyo na mga kababayan. Wala talagang ganun. Wala talagang 20 pesos. Kaya tama si Harry Roque. No? Wala namang ginawa si PBBM na 20 pesos. Ang ginawa niya, 19 pesos and 75 centavos. Punta kayo sa Farmgate. Doon sa pamilihan sa mga farmers. Mga kababayan ko. Doon kayo makakabili ng palay na 19 pesos and 75 centavos. Okay? Mga kababayan ko, kaya kumalma. Kaya chismis nung sinasabi ni Roque. Wala naman talagang 20 pero may 19.75 centavos. 'Di ba? Wala! Kita nyo. Tama si Roque. Wala! Wala!
Tapos, yung mga utu-utu niyang followers, magpapaniwalaan, wala nga 20 pesos na bigas. Wala talaga. Wala ka naman mabibiling 20 pesos talaga na bigas sa market. Pero, ang nakakabili ng 20 pesos na bigas, yung mga traders. Yung traders na nag-i-inbox sa kanilang storage na dinideliver sa palengke na tinataasan ng presyo kaya magkakaroon tayo ng mas mataas na presyo ng bigas. Now you understand. Nalaman nyo na. Kaya sinasabi ni Roque, walang 20 pesos na bigas. Wala talaga. Pero kung gusto nyo, bumili sa mga farmers, there is a 19.75 centavos na presyo ng bigas. Okay. Kita mo, kung di ba naman to sasanga-sanga, di ba? Kung di ba naman sasanga-sanga tong mga taga-maisog, pa-placard ka ng 20 pesos, hanapin nyo yung 19.75 centavos. 20 pesos na bigas nasa isipan lang ng isang banga. Kung babalikan natin, mga kababayan ko, mas maganda pang ginagawa ni President Bongbong Marcos Kasi yung 20 pesos lang ang pangarap niya Pero hinigitan niya pa 19.75, nabawasan pa ng 25 cents. Malaking bagay yung pag naipon yun, di ba? Literally, mga kababayan ko, I can say right now, sila ang totoong bangag. Bakit? Biruin mo, mga kababayan ko, itong mga bangag na ito, mga kababayan ko, na nanlalait kay President Bongbong Marcos. Sila pala yung totoong bangag. Can you imagine? Bangag. Bangag ang spokesperson nyo. Pag-isip ka, 20 pesos, wala talagang makikita. Ba't hindi mo i-discuss sa taong bayan yung 19.75 para lusot nga naman, mga kababayan ko. There is no 20 pesos na bigas. Pero 19.75 sa farm gate, mga kababayan ko. Kaya ito yung totoong bangag. Diyos ko, Hari Roque, lumulutang. Diba? There is no 20 pesos but there is 19.75. But if you go to Kadiwa store, there's a 25 pesos bigas. Diba? Per kilo. Ganun dapat, mga kababayan ko. Si Duterte nga, 7 pesos Hindi nga natuloy Dapat bakit hindi mo sabihan ng bangag? Diba? Si Duterte nga, may 7 pesos na pangako Hindi nga natupad Di ba't di mo sabihan bangag? Diba? Tapos sasabihan mo si Pangulong Bongbong Marcos na bangag ngayon. Kasi wala lang kayo makitang 20 pesos na bigas. Even your stupid president, pinagawa yun. Okay. Just want to be clarified, no? Kasi tayo, di naman tayo papayag na gaganituin tayo ng mga bangag na to Diba? Mga kababayan, tuloy. Hanggang doon na lamang siya natatapos, mga kababayan ko. Kaya based on my assessment, sa lahat po ng sinabi ni Harry Roque during doon sa rally ng Maisog, yung early campaign nila, mga kababayan ko, fake news, wala pong katotohanan. Tayo, wala naman tayong dapat kilingan pero dapat natin pakinggan. Ayan, dapat ang malaman ng taong bayan.